Sa mapagpalang umaga po sa atin lahat, bilang tawag panambahan, makibukas po kayo sa akin sa 1 Chronicles chapter 16 verses 23 to 31. Ulit ko po sa 1 Chronicles chapter 16 verses 23 to 31. Inyo pong nakita, ito po yung sinasabi, "Sing to the Lord, all the earth. Proclaim His salvation day after day. Declare His glory among the nations, His marvelous deeds among all peoples. For great is the Lord and most worthy of praise. He is to be feared above all gods. For all the gods of the nations are idols, but the Lord made the heavens. Splendor and majesty are before Him. Strength and joy are in His dwelling place. Ascribe to the Lord, all you families of nations. Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory due His name. Bring an offering and come before Him. Worship the Lord in the splendor of His holiness. Tremble before Him, all the earth. The world is firmly established. It cannot be moved. Let the heavens rejoice, let the earth be glad. Let them say among the nations, the Lord reigns." Tayo po yung manalangin. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa umaga na ito na pinagkaloob niya sa bawat isa. Dalangin po namin, Panginoon, ang buong kabuuan ng gawain sa umagang ito, nawa kayo po ang patuloy maging sentro ng aming gagawin sa umagang ito, ang pagsamba sa iyo. Panginoon, kayo po yung patuloy na gumabay sa mga participants, nawa ang bawat gagawin namin, Panginoon, sa iyo lang namin ilagang. Nadalangin namin lahat ng mga gagawin namin, nawa maging maayos po ito sa iyong pangalan. Natin, dinadalangin namin sa iyo na may papurit, pasalamat sa matamis sa pangalan ng aming Panginoon at ang iyong anak, si Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat para po sa ating Lord's Supper. Nais ko pong ibahagi ang aklat po ng Tito, Kabanata 3, Talata 3 hanggang 8. Ito po ang sinasabi, "Sapagkat tayo rin naman noong dati ay mga hangal, mga swail, mga nalinlang, mga alipin ng sari-saring pagnanasa at kalayawan, na namumuhay sa kasamaan at inggit, mga kasuklam-suklam at napopoot sa isa't isa. Ngunit nang mahayag ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan, sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang Espiritong ito na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Upang yamang inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang biyaya, tayo'y maging mga tagapagmana ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Tapat ang salita at nais kong igiit mo ang mga bagay na ito upang ang mga nananampalataya sa Diyos ay maging maingat na ilaan ang kanilang sarili sa mabubuting gawa. Ang mga bagay na ito ay pawang mabubuti at kapakipakinabang sa mga tao. Purihin ang salita ng Diyos. Mga kapatid, sa ating pong buhay ay hindi natin maaalis ang kalayawan. Ito po ang mga bagay na nagpapaligaya sa isang tao.
Ito po kasi yung mga kalimitang hinahangad ng taong di pa sumasampalataya kay Kristo. Humahanap siya ng mga bagay na nakapagpapaligaya sa kanyang sarili. Bagamat masarap gawin ang mga paggawa ng mga ito, ay madalas nauuwi sa pagkainggit at para po tayo magkasala. Marami pong bagay na ginawa ang ating Panginoon sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon at tayo pong sumasampalataya sa Kanya ay iniligtas niya doon. Ang bawat isa po sa atin ay iniligtas ng ating Panginoon. Mayroon po tayong kanya-kanyang patotoo kung paano tayo iniligtas ng ating Panginoon. Alam po natin na hindi tayo makakarating sa Kanya sa paraiso sa pamamagitan po ng sarili nating gawa o pagsisikap. Kundi po ang kaligtasan ay inalok ng ating Panginoon sa atin ng walang bayad. Sa mismong sandali ng ating pagsampalataya sa Diyos, ay doon po niya agad iyon nangyari sa atin. Nilinis niya ang ating mga kasalanan. Yan po ang kagandaang loob at pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. Ibinuhos niya po ang banal na Espiritu upang lahat po tayong sumasampalataya sa Kanya ay makapiling niya doon sa buhay na walang hanggan. Ganyan po niya kamahal ang bawat isa sa atin. Kasabay po ng pagsampalataya sa Kanya ay ang pagtanggap ng kaligtasan. Hinahayaan niya din po magkaroon tayo ng ating mga bagong pag-uugali. Pag-uugali kung paano po tayo magmahal sa ating kapwa at kung paano po tayo maging mabuti. Iyan po ang kabutihan ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Itinuro niya po sa atin kung paano po tayo maging isang mabuti upang ang kabutihang Kanyang ituro ay maipakita din natin sa mga taong hindi pa sumasampalataya sa Kanya, sa kay Kristo, sa ating Panginoon. Salamat po sa ating Panginoon dahil lahat ng bagay na ating kailangan ay Kanyang tinugon at hindi niya ito binaliwala, bagkus lalo pa niyang inibig tayo at minahal. Tandaan po natin mga kapatid, hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa Kanyang kahabagan, paghuhugas ng muling kapanganakan at ang pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Iyan po lahat ay dahil sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Sa Kanyang biyaya, tayo naging tagapagmana, nagkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, tapat ang salita ng Diyos at ito po'y kapakipakinabang sa ating lahat. Salamat po sa Diyos, purihin ang Kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa iyong mga ginawa na dati kami mga hangal, mga swail, mga nalinlang, alipin ng mga pagnanasa, namumuhay sa kasamaan at inggit, napupuot sa isa't isa. Salamat po, Panginoon, dahil nahayag ang kabutihan at kagandaang loob mo na aming tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, dahil ang iyong pag-ibig
ay walang kapantay. Marapat lamang na itaas namin sa umaga na ito ang iyong pangalan, ang iyong mga kamanghamanghang ginawa para sa aming lahat. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa at nasa inyo po akong harapan upang makapagbahagi po ng salita ng ating Panginoon sa umagang ito. Ninanais ko po na makibukas po kayo sa akin sa aklat ng Unang Juan, Kabanata 1, Talatang 7. Kung inyo pong nakita, ito po ang nasasabi. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kaniyang anak sa lahat ng kasalanan. In 1 John chapter 1 verse 7, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Christ His Son cleanses us from all sin. Ang paglalakad sa liwanag ay pagpapakita lamang po natin ng pagsunod natin sa ating Panginoon, o pagsunod lamang po natin sa kalooban ng Diyos. And we know na ang liwanag na tinutukoy dito ay ang ating Panginoon. And God is light, and in Him there is no darkness at all. He is the bright pathway to the fulfillment of all our deepest longings. And before, Adam walked with God. Ngunit dahil sa kasalanan, nasira ang relasyon ng tao sa Diyos, and sin broke that fellowship. At dahil na rin sa pagmamahal ng ating Panginoon, God wants us to be in fellowship with Him, and makikita natin na it's not for His benefits but for us. Gusto ng Panginoon kung anong makakabuti para sa atin. And dahil sa pag-ibig ng Panginoon, pumarito siya sa mundo para ibigay or maging alay ang kanyang sariling buhay so that we can reconcile to Him. Matinding kapighatian ang dinanas ng ating Diyos
ng ating Panginoong Hesus upang malinis lamang tayo sa ating kasalanan. At bilang mananampalataya ng ating Panginoong Hesus, patuloy lamang po tayo na maglakad sa liwanag ng may pananampalataya at may pagmamahal sa ating Diyos. Tayo po'y manalangin. O Diyos na dakila sa lahat, muli Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa umagang meron kami, O Diyos. Panginoon, inaalala namin ang iyong sakripisyo, Panginoon, ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, nawa kayo lamang ang aming siyang madakila, O Diyos, at labis ang aming pagpapasalamat, Panginoon, sa sakripisyong ginawa mo. Ikaw lang po ang aming siyang may dakila, ikaw lang ang aming siyang mapapurihan sa umagang ito. Ito po'y aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Habang sanggol na naon, ang luwalhati ay tinakpan. Naglingkod di pinaglingkuran, napako nagbigay buhay, ang Diyos na haring alipin. Tumatawag siya'y sundin, sa pagsamba ay ating ialay. Ating buhay araw-araw, dun sa hapig ng lupa. Pasahin ko ay tinangkin, bulong ng pusong sugatan. Sundin loob mo biyakin, ang Diyos na haring alipin. Tumatawag siya'y sundin, sa pagsamba ay ating ialay. Ating buhay araw-araw, may bilang pa ang kamay. Tanda na siya'y mahal.
Magandang umaga po sa ating lahat bilang pag-alala po sa ating Panginoong Hesus sa ating banal na hapunan. Tuwing pinag-uusapan po natin ang sheep o tupa ay marahil alam po natin o madalas po itong alam natin na nababanggit sa lumang tipan o sa banal na kasulatan. At sa katotohanan po, maging ang mga ilang apostol o ilang mga propeta sa lumang tipan ay ito ang naging trabaho. Maging ang hari na si Haring David ay alam po natin na ito ang kanyang naging trabaho nung mga bata pa siya. And kabilang dito yung mga sulat po niya sa Aklat ng Awit, Kabanata 23, na isa pong pagpapakita ng kaalaman ni Haring David sa pag-aalaga ng tupa at na-connect po niya ito sa kanyang buhay. Gayun din sa pag-aalay po ni Abraham ng kanyang anak sa Diyos. Ngunit pagkatapos po nito ay ang Panginoon o ang Diyos ang nagbigay ng tupa para ialay kapalit ng kanyang anak. Gayun din naman kapag tupa po ang pinag-uusapan, marahil ito po ang madalas na ginagamit ng mga Israelita o ng mga tao noong unang panahon sa kanilang pag-aalay sa Diyos maging sa pagtatakip sa kanilang mga kasalanan. In the Old Testament, the sheep are dying for their shepherd to cover their sins. Ginagamit po na sakripisyo ang mga tupa para i-cover o takpan ng kasalanan po ng kanilang mga pastol. Ito po ang old system na ginagamit ng mga tao o inutos ng Diyos sa mga tao. Ngunit sa biyaya po ng Panginoon, magmula po nung pumunta ang ating Panginoong Hesus dito at namatay po siya sa krus ng Kalbaryo, ang lumang sistema po na ito ay tahasang binago ng ating Panginoong Hesus. Inalis po niya ang old system ng sakripisyo dahil po sa biyaya niya. Sabi po sa Hebrews chapter 10 verse 1 to 12, the old system under the law of Moses was only a shadow, a dim purview of good things to come, not the good things themselves. The sacrifices under that system were repeatedly again and again, year after year, but they were never unable to provide perfect cleansing for those who came to worship. If they could have provided perfect cleansing, the sacrifice would have stopped, for the worshipper would have been purified once for all time, and their feelings of guilt would have disappeared. But instead, those sacrifices actually reminded them of their sins year after year. For it is not possible for the blood of bulls and goats to take away the sins. That is why when Christ came into the world, He said to God, "You did not want animal sacrifices or sin offering, but you have given me a body to offer. You have not pleased with burnt offering or other offerings for sins." Then I said, "Look, I have come to do your will, O God, as it written about me in the scripture." First, Christ said, you did not want animal sacrifices or sins offering or burnt offering or other offering for sins, nor were you pleased with them, though they are required by the law of Moses. Then He said, "Look, I have come to do your will." He cancels the first covenant in order to put the second into effect. For God's will was for us to be made holy by the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all. Under the old covenant, the priest stands as a minister before the altar day after day, offering the same sacrifices again and again, which can never take away sins. But our high priests offered themselves to God as a single sacrifice for sins, good for all time. Then He sat down in the place of honor at God's right hand. Dahil po sa biyaya ng Panginoon, ang pagpunta po niya rito at kamatayan po niya sa krus ng Kalbaryo, ang sistema po, ang unang sistema ng paglilinis o pagtatakip ng kasalanan ay lubusan pong binago ng Diyos na kailanman, alam po natin at alam ng Diyos na kailanman na hindi kayang maglinis ng ating mga kasalanan.
o kasalanan ng sanlibutan. Kung sabi ko nga po kanina, kung sa Lumang Tipan o sa Old Testament, that the sheep are dying for their shepherd to cover their sins. Ngunit sa Bagong Tipan o in the New Testament, it's another way around. Isa pong bagong kasunduan o isang bagong covenant. In this time, the shepherd died for their sheep. Ang shepherd po ay namatay para sa kanyang mga tupa. Ang tinutukoy po rito ay ang ating Panginoong Hesus na namatay po para sa ating mga kasalanan. Para iligtas po tayo at para linisin po tayo sa ating mga pagkakasala. Sa umaga pong ito ay patuloy nating pasalamatan ng ating Diyos at ipanalangin po natin ang ating tinapay at saro. Tayo po ay manalangin. Sa umaga pong ito ay patuloy po kami dumadalangin at nagpapasalamat sa aming Diyos. Tunay ang iyong pag-ibig, O Diyos, sapat ang iyong biyaya, ang katotohanan na nakikita po namin sa inyong mga salita. Kung dati, Panginoon, in the old system ng pagsasakripisyo, alam po namin, Panginoon, na ang kalalagayan pong ito ay upang takpan lamang ang kasalanan ng mga tao. The sheep are dying for their shepherds para takpan ang kasalanan ng may-ari, Panginoon, ng shepherd. But sa Bagong Tipan, Panginoon, it's another way around. Isa po itong bagong sistema na mismo kayo po ang nag-provide that the shepherd died for the sheep. Namatay po ang shepherd o kayo, Panginoong Hesus mismo, para sa inyong mga tupa o para sa amin. Para linisin po ang aming mga kasalanan, para i-restore po ang aming relationship sa inyo. Sa umaga pong ito, Panginoon, kami po ay nagagalak at nagpapasalamat sa katotohanan pong ito. Na may tinatamasan po kaming kaligtasan at katotohanan at assurance ng kaligtasan na meron po kami. Sa umaga pong ito, meron po kaming dalawang elemento na ginagamit, Panginoon, upang alalahanin ka sa banal na hapunan pong ito. Tinapay at katas po ng ubas. Mga elementong ito, Panginoon, alam po namin na hindi po ito tunay na dugo at katawan ng iyong katawan, Panginoon. Ngunit alam po namin na ito lamang ay simbolo para alalahanin ka. Dalangin po namin ang bawat isa na nasa gawain po ng banal na hapunan po na ito. Nawa po ay nakapagsiyasat po kami ng aming mga sarili bago po kami tumanggap ng dalawang elementong ito. Sa umaga pong ito, lahat po ng pagsamba at pagpuri ay para sa aming Panginoong Hesus. At ito po ay dalangin po namin sa pangalan ng Ama, ng aming Panginoong Hesus, at ng Espiritu Santo. Amen. Maaari na po nating tanggapin ang tinapay na sumisimbolo sa katawan ng Panginoon at ang katas ng ubas na sumisimbolo sa kanyang dugo.
Magandang umaga po sa ating lahat. Nais ko pong magbigay ng isang special announcement. Nag-announce ng isang halagang bagay sa umagang ito. Nais ko pong announce sa inyo na magkakaroon po tayo ng isang face-to-face service this coming December 20. At ito po ay bilang pasasalamat natin sa ating Panginoon sa napakalaking biyaya binigay sa atin dito sa natapos na proyektong ito ng multi-purpose covered court. Isip namin na magandang masalamat muna tayo sa ating Panginoon bago yung gamitin ito sa iba-ibang mga activities. So, susundin po natin yung mga protocol na pinapatupad ng gobyerno, yung face mask, face shield, social distancing, at yung pong alcohol bago pumasok, as well as yung temperature at yung QR card ginagamit po natin tuwing tayo papasok sa isang establishment. At sundin natin yung social distancing, nakaroon tayo na 1 meter apart sa mga upuan po natin. At sigurado tayo na may protection tayo at nandun yung ating pag-iingat sa bawat isa. At ang pwede lang pong maka-attend in the meantime, yung 18 years old and above. So yung pong mga bata na 18 below ay hindi po una natin isasama sa service na to sa Sunday. So ito po ay hindi nahulugan na tuloy-tuloy na po yung service natin kasi po yung ating facility ay hindi pa po kumpleto at wala po tayong maayos na tubig at ganoon din po sa kuryente. So, mag-a-announce po tayo ng mga susunod pang mga buwan, mga linggo kung papatuloy po tayo ito sa ating face-to-face service. So, ang mahalaga po at tayo muna ay magkaroon ng Thanksgiving service sa Sunday as a way of ating pasasalamat at pagpuri sa Panginoon sa biyaya tinanggap natin mula sa Kanya. Ilang po at yung pong hindi makakatin po ay pwede naman po tayong umaten kasi ito po ay naka-live naman. So simultaneous na naka-live po tayo via YouTube. At the same time, andun po tayo sa face-to-face na panambahan sa Sunday. So salamat at muli ay tayo magpuri sa Panginoon sa napakahalagang araw na yon sa December 20, ng araw ng ating pasasalamat at pagsamba sa ating Panginoon. Face-to-face. Salamat po muli at magandang umaga po sa atin. Magandang umaga po sa ating lahat. At sa umaga pong ito, let's continue to worship our God. And sa unang awitin po natin, at tunitin po natin, ang palalagayan po ng panahon na isinulay po ang kantang ito ay ng mga tao na nasa hindi po silang mga palalagayan. And marami po sa kanila ay nawala ng buhay ang kanilang mga pamilya in the times of World War II. And sa kanta po ito ay ipinakita po nila ang kanilang pagsama sa
eyes and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. You are amazing, God. Dadako na po tayo sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ihanda po natin ang ating mga puso't isipan sa salita ng Diyos. Naway maging payak at praktikal ang kanyang salita sa ating mga buhay. Ito po ang ating mensahe. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Akala ko po ay noong October ay siya na pong huli kong pagmimensahe para sa taon po na ito ng 2020. Ngunit salamat po sa binigay na muling pagkakataon ng ating Panginoon upang maihatid ang kanyang banal na salita. Last Sunday po ay pinagbulayan po natin ang katotohanan patungkol sa kabanalan ng Diyos, the holiness of God. At sa umaga pong ito ay isa pang paksa na lalong magpapatibay ng ating pananampalataya at magbibigay ng hamon sa atin. Ang ating pong paksa ay the supremacy of Christ. 12 days na lang po at Pasko na. Ngayon po ay birthday ni Ate Judy. Happy birthday po. At bukas ay birthday ko na. Kaya po baka naman biro lang po ano. Bagamat pandemic, tayo pong mga Pilipino ay siguradong hindi mapipigilan sa pagbibigayan ngayong Pasko. At konting ingat po mga kapatid, dahil sa panahon po na ito ay marami po ang nananamantala. Sa mga nagsha-shopping, namimili, pakitignan po mabuti ang inyo pong ibinabayad at ang mga sinusukli po sa atin. Naalala ko po noong bagong palit ang mga disenyo ng ating mga peso bills. Marami po ang nabibiktima at nalilito. Dahil medyo magkakahawig po ang mga pera po natin. Kagaya po na yung 100 pesos ay kamukha ng 1,000. At minsan po yung 20 ay kahawig din ng 50 pesos. Lalo na po kapag madilim ano po. Ganyan din po sa barya natin. Yung piso, kahawig din ang ating 5 piso. Pero buti na lang po at may mga improvements or revision ginagawa po ang BSP. Para sa 1,000 ay may braille na po ata at iba na po yung kanyang lettering sa gilid. Sa 5 pesos naman po ay may mga kanto na ulit. Dagdag pa po sa ating problema sa mga panahon po na ito ay ang mga naglipa ng counterfeit o mga peking pera. Nakatanggap na po ba kayo ng ganito? Nabiktima na po ba kayo ng mga counterfeit na pera? Ang tanong ng marami ay, paano po tayo makakaiwas o paano tayong hindi maluloko o hindi tayo mabibiktima? Ang sagot, maging familiar po tayo sa genuine na pera. Pag-aralan po natin ito at wag lang basta tanggap ng tanggap. Kaya po mainam na aralin po natin yung mga security features ng mga bagong pera natin. Sa mga katuruan, ganyan din po ang dapat nating gawin. Maging mapanuri at i-master po natin kung ano ang tamang katuruan upang sa gayon ay madali nating ma-identify ang tama sa maling doktrina. Ganyan po ang sinapit ng iglesia sa Colosas dahil sa mga naglipa ng katuruan kagaya ng Gnosticism na nagtuturong all matter is evil or matter is evil. Kaya hindi po nila matanggap si Kristo dahil siya ay nagkatawang tao. Yes, Jesus may be prominent sa kanila pero hindi siya preeminent. Sikat pero hindi nangingibabaw sa lahat. Tinuturo din po nila na si Jesus ay isa lang sa maraming tagapamagitan sa Diyos. Dahil doon, napapawalang saysay ang pagkakatawang tao at sakripisyo ng ating Panginoong Yesus. Sa ganyang kalagayan, doon po sumulat si Apostol Pablo sa mga kapatiran doon upang ituwid ang mga maling katuruan at patatagin ang kanilang pananampalataya. Atin pong basahin ang ilang porsyon ng pagtuturo ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas sa unang kabanata, talatang 15 hanggang 23. Colossians chapter 1, verses 15 to 23.
Sabayan niyo po ako sa pagbasa ayon sa salin ng ASND. Si Kristo ang larawan ng di nakikitang Diyos, at siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya at para sa Kanya, nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa mundo. Ang nakikita, pati rin ang di nakikita. Katulad ng mga espiritong nagahari at namamahala, mga espiritong namumuno at may kapangyarihan. Bago pa man likain ang anumang bagay, naroon na si Kristo, at sa pamamagitan niya, ang lahat ay nananatiling nasa kaayusan. Si Kristo ang ulo ng iglesia ng kanyang katawan. Siya ang pinagmulan nito, ang unang nabuhay sa mga patay, para maging pinakadakila siya sa lahat. Sapagkat minabuti ng Diyos na ang pagka-Diyos niya ay manahan ng lubos kay Kristo, at sa pamamagitan ni Kristo, ipagkakasundo sa Kanya ang lahat ng nilikha sa langit at sa mundo. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng dugo ni Kristo sa krus. Noong una ay malayo kayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa kasamaan ng inyong pag-iisip at mga gawa. Pero ngayon, ibinalik na niya kayo sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kamatayan ng katawang tao ni Kristo. Kaya may haharap na kayo sa kanya na banal, malinis at walang kapintasan. Pero kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa pananampalataya. At huwag hayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na narinig ninyo. Ang magandang balita na ito ay ipinahayag na sa buong mundo at akong si Pablo ay naging lingkod nito. Tayo po ay dumulog sa Diyos sa isang panalangin. Ama naming Diyos, sa mga sandali pong pagbubulaya namin ang inyong banal na salita, ay hinihiling po namin na ikaw po ang siyang magpaunawa sa amin ng inyong mensahe. Buksan po ninyo ang aming mga tenga, puso at kaisipan upang sa gayon ay maisapamuhay po namin ang aming mga maririnig. Ito po ang aming panalangin sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ating pong pagbubulay, meron pong 3 salita or 3 keywords na makikita po natin sa passage na ito patungkol sa kadakilaan ng ating Panginoong Hesus. At tugon din po ito sa maling katuruan. Ano po yung 3 yan? Una, deity o yung pagka-Diyos ni Kristo. Pangalawa, supremacy o pangingibabaw ni Kristo. And pangatlo po, sufficiency, pagkasapat ni Kristo. Talakayin po natin yung unang salita, deity o pagka-Diyos ni Kristo Jesus. Verse 15 and 19. Basahin po natin sa dalawang translation sa English, ang ESV at NLT. Verse 15 sa ESV, He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. And verse 19, For in Him all the fullness of God was pleased to dwell. Sa NLT, medyo nilinaw na po ang mga talata at parang may paliwanag na po. Tingnan po natin, verse 15, Christ is the visible image of the invisible God. He existed before anything was created and is supreme over all creation. Verse 19, For God in all His fullness was pleased to live in Christ. Ang mga talatang ito ang patunay ng pagka-Diyos ni Kristo. According po sa mga scholars, ang Colossians ay isa sa mga pinaka-Christ-centered na aklat sa Biblia. Mag-focus po tayo sa unang phrase. Christ is the visible image of the invisible God. Bakit kailangan i-emphasize ito? Dahil nga po sa mga maling katuruan. Si Kristo ay hindi nilikha ng Diyos, kundi siya ay Diyos. Itinuturo ng Biblia na ang Diyos ay Espiritu, kung kaya hindi po natin siya nakikita. Unang Timoteo, Kapitulo 6, talatang 16, Siya lang ang walang kamatayan at nananahan sa di malapit-lapitang liwanag. Hindi siya nakita o maaaring makita ni numan. Sa Kanya ang karangalan at walang hanggang kapangyarihan. Amen. Kaya mahirap pong tanggapin ng marami ang pagka-Diyos ni Kristo dahil siya'y nasa anyo ng tao. Pero Jesus is the image of the invisible God. When Jesus came, the invisible God became visible. Yung word po na image ay icon sa Greek at doon po galing ang English word na icon.
Ang meaning po nito, exact copy, an exact representation. Sa bagong tipan, ang mga image po ay laging mga nasa barya at hanggang sa panahon po natin ngayon. Kaya sa panahon din po ng ating Panginoon, tinanong po niya kung sino ang nasa barya. Ang sagot ng mga tao, si Cesar. Kaya po, sa panahon po natin ngayon, kung gusto po nating malaman kung ano ang itsura ni Sergio Osmeña, tumingin po kayo saan? Sa 20 po ba o sa 50? Sa 50 pesos po, siyang nandoon. While man is made in the image of God, he is not perfect image of God. Ang tao po ay may katawan, kaluluwa at espiritu, pero hindi perpekto dahil may mga limitasyon ang tao at hindi siya omniscient, omnipresent, omnipotent at immutable na tanging ang Diyos lamang ang meron po nito. And Jesus is the God in the flesh. He is the manifestation of the Godhead. Kaya po malaking problema ito sa mga Gnostic o yung nagtuturo ng Gnosticism. Since matter is evil and spirit is good, hindi pwede pong magsama ang dalawang yon. Pero ano pong sabi ng author ng Hebrews sa Hebrews chapter 1 verse 3? And He is the radiance of His glory and the exact representation of His nature and upholds all things by the word of His power. When He had made purification of sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high. Jesus is 100% God and 100% man. Kaya nga po, mahalaga ang Pasko, this Christmas. Inaalala po natin na nilukuban ng Espiritu Santo si Maria upang sa gayon maging posible ang pagkakatawang tao ng Diyos. He is the image of the invisible God. Sa sumunod po na phrase ay may mga nalilito po sa sinabi po ni Pablo patungkol sa ating Panginoong Hesus na tila parang kumukontra sa unang sinasabi. Sa ESV ang sabi po, the firstborn of all creation. Sa salin po ng ang Biblia, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Ano po bang ibig sabihin nito? Kung panganay si Jesus, ibig po bang sabihin na siya'y kasamang nilikha? Well, wala pong mali sa nakasulat. Tama po ang pagkakasulat. Ang pag-interpret lang po natin ang minsan nagkakamali. Kaya mahalaga po yung proper hermeneutics. Kasi po kung pag-aaralan po natin ang salitang ginamit dito ay hindi po order o pagkasunod-sunod ang nais na tukuyin dito, kundi ang rank o status. Siya ang panganay, siya ang may control ng mga nilikha. Kaya nga po, ang ganda ng salin ng NLT. Pansinin po natin, He existed before anything was created and is supreme over all creation. Naroon na si Kristo bago pa likain ang lahat. Verse 17, bago pa man likain ang anumang bagay, naroon na si Kristo. At sa pamamagitan niya ang lahat ay nananatiling nasa kaayusan. He is before all things and in Him all things hold together. Napakaganda po ng presentation ni Pastor Louis Giglio sa verse 17 po na ito. From the vast universe, comparing Earth, kung daw pong ang Earth ay kagaya lang ng golf ball, napakadambuhala ng mga bituin sa langit. Pero ang lahat ng ito, ang lahat ng nasa kalawakan ay meron pong kaayusan. And up to the smallest molecules in our body, all things hold together. Familiar na po ba kayo o narinig nyo na po ba yung laminin? Laminins are a family of proteins that are an integral part of the structural scaffolding of basement membranes in almost every animal tissue. Laminins are what hold us together literally. They are cell adhesion molecules. They are what holds one cell of our bodies to the next cell. Without them, we would literally fall apart. Surprisingly, cross-shaped po ang laminin. It reminds the cross of Jesus. Ang team po natin sa buwan po na ito ay worship His Majesty. Jesus is worthy of our worship because He is God. He is our Creator. Pangalawang word po natin ay the supremacy of Christ. Bigyan din po natin ito dahil isa po ito sa mga tema ng aklat ng Kolosas.
Basahin po natin muli ang verses 16 to 18 sa NLT. For through Him God created everything in the heavenly realms and on earth. He made the things we can see and the things we can't see, such as thrones, kingdoms, rulers, and authorities in the unseen world. Everything was created through Him and for Him. He existed before anything else, and He holds all creation together. Christ is also the head of the church, which is His body. He is the beginning, supreme over all who rise from the dead. So, He is first in everything. Napaganda po na inelaborate ni Pablo ang katatayuan at kadakilaan ng ating Panginoong Yesus. Binigyang diin dito na ang lahat ay nalikha sa pamamagitan ni Kristo at para kay Kristo. Ano po ang mga nilikha? Mapa nakikita man natin o hindi nakikita, ay siya ang lumalang. In heaven and earth, and that is the whole universe, visible and invisible, both the material and spiritual worlds, kingdoms of earth, thrones or dominions or rulers or authorities. Pinaalala din po ni Pablo sa verse 18 na si Kristo ang ulo ng katawan ng iglesia. Hindi po elders, hindi pastor, hindi obispo, kundi si Kristo. Siya ang pinagmulan ng iglesia at siya ang tumubos dito. Nabanggit din po ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus sa mga patay. Christ's resurrection from the dead completes the picture. He is the firstborn over all creation, and He is the firstborn from among the dead. He is supreme over the old creation, and He is supreme over the new creation. Christ is supreme over all things. Kaya mga minamahal, when we say Christ is supreme over all things, individually, it also means Christ is supreme in our marriage, in our family, our friendships, our money, our time, our work, our sexuality, our speech, our passions, our hobbies, our purpose. Ang ganda po ng paalala sa atin ni Hudson Taylor. Christ is either Lord of all or He is not Lord at all. Kaya nga po, this pandemic, do not worry. Panghawakan po natin ang katotohanan ito sa salita ng Diyos. Christ is supreme. He is always in control. He will always be over and above your problems and situations. Christ is worthy of our worship because He is supreme over all things. And last but not the least po ay the sufficiency of Christ. Ituloy po natin ang verse 20 to 23. At sa pamamagitan ni Kristo, ipagkakasundo sa Kanya ang lahat ng nilikha sa langit at sa mundo. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng dugo ni Kristo sa krus. Noong una ay malayo kayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa kasamaan ng inyong pag-iisip at mga gawa. Pero ngayon, ibinalik na niya kayo sa Kanyang sarili sa pamamagitan ng kamatayang katawang tao ni Kristo. Kaya mayaharap na kayo sa Kanya na banal, malinis at walang kapintasan. Pero kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa pananampalataya at huwag hayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na narinig ninyo. Ang magandang balita na ito ay ipinahayag na sa buong mundo at akong si Pablo ay naging lingkod nito. Ano po ang naidulot ng pagiging 100% God and 100% man ni Kristo? Siya lamang. At wala na pong ibang maaring maging tagapamagitan natin. We needed a God-man Savior. Wala pong makakaintindi sa panig ng Diyos at tao, kundi si Jesus lamang. At ang pinambayad na dugo ni Kristo ay sapat na pambayad sa ating mga kasalanan. Yung word po na ipagkasundo o reconciliation sa verse 20 ay to totally, thoroughly and completely change one's state and standing from enmity to friendship. Tayo po'y pinagkasundo ng ating Panginoong Yesus sa Diyos. Noong Biyernes po ay naimbitahan po ako sa isang workers fellowship at tinalakay po doon na faith alone does not save us. Yan po daw ay isang incomplete statement. But faith in Christ saves. At tama po ito. Kahit may pananampalataya ka, pero kung
Hindi naman kay Kristo, wala rin po itong saysay. Ito po ang kaibahan natin sa ibang mga grupo. Ang ating pinanghahawakang kaligtasan ay sigurado. Ang ating tagapagligtas ay sufficient Savior of the world. 1 John chapter 2 verse 2, and He Himself is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Ang ibig sabihin po ng term na propitiation ay an atoning sacrifice that justifies the just wrath of God against human sin. Kung kaya nung inalay po ni Kristo ang kanyang sarili, according po sa verse 22, balikan po natin, no? Pero ngayon, ibinalik na niya kayo sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kamatayan ng katawang tao ni Kristo. Kaya mayaharap na kayo sa kanya na banal, malinis at walang kapintasan. Napanumbalik po tayo sa Diyos. We are reconciled because of the sufficiency of Christ. Bilang pagwawakas po, aside sa tatlong keyword na pinag-aralan po natin, the deity, supremacy, and sufficiency, may idadagdag pa po kung isang reason why Christ is worthy of our worship, and that is humility. Isa po sa paborito kong contemporary song ay yung Above All na pinopularize ni Michael W. Smith. Sa kabila po ng pagiging supreme ng Diyos, nagpakababa siya, nagkatawang tao siya, at namatay sa krus para iligtas po tayo. Basahin po natin yung lyrics po ng kantang ito. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and the treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone. Like a rose trampled on the ground, you took the fall and thought of me above all. And in this Christmas season, inaalala po natin ang kapanganakan ni Kristo sa sabsaban. Ito'y pagpapatunay sa pagpapakumbaba, the humility of Christ. Kaya nga magkaroon po tayo ng ganitong kaisipan kagaya po ng ating Panginoong Hesus. Sa sinasabi po sa Filipos Kapitulo 2, 5 hanggang 11, dapat maging katulad ng kay Kristo Hesus ang pananaw ninyo. Kahit na nasa Kanya ang katangian ng Diyos, hindi Niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba Niya ng lubusan ang sarili Niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siyang tulad natin. At sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Kaya naman itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo, upang ang lahat ng nasa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya. At kikilalali ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. Naway sa buhay po natin, laging mangibabaw si Kristo. Siya hindi lamang tagapagligtas, kundi Panginoon ng ating buhay. Pagpalain po tayo ng salita ng Diyos. Ating pangwakas na panalangin, tayo po'y yumuko at manalangin. Panginoon, salamat po sa mensahe sa umaga na ito. Naway magamit po namin ito sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Gawaran mo kami ng isang bukas na isip upang lahat ng napakinggan namin sa umaga na ito ay magamit namin ito sa aming spiritual na buhay. Salamat po sa iyong salita na makatutulong po sa bawat isa sa amin, lalong-lalo na po sa buhay namin ngayon. Gabayan din po ninyo ang kapatid namin na ginamit mo para sa mensahe ng iyong salita sa araw na ito. Pagpalain mo po siya, ingatan mo po ang kanyang buhay, at higit sa lahat, kayo na po ang bahala sa kanyang mga pangangailangan sa araw-araw. Dalangin din po namin ang aming iglesia, higit sa lahat,
kung saan nalalapit na rin po ang aming muling pagkikita-kita sa iyong biyaya, sa iyong kalooban. Dalanan po namin ang umaga na ito sa bawat isa na may kaarawan ngayon. Dalangin din po namin yung buhay na pagpapala sa kanila, maging sa kanilang kalusugan. Salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi po sa aklat ng Judas, ngayon, sa Kanya na may kakayahang mag-ingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyong makapaghaharap ng walang kapintasan sa harapan ng Kanyang kaluwalhatian na may malaking kagalakan. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang kapangyarihan, at ang kapamahalaan bago pa ang lahat ng panahon, at ngayon, at magpakailanman. Amen. Purihin po ang salita ng Diyos. Ang Diyos ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng tanang kalangitan. Amen. Sa Diyos ang kapurihan at luwalhati sa natapos na gawain, maraming salamat po sa inyong pagsama at patuloy na pagsuporta sa ating mga online services. Para sa iba pang impormasyon at updates, mangyari lamang pong bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel. Muli, isang mapagpalang araw sa ating lahat.